First time mo kung di na traffic sa Cavite mo? Ay, sabi ng kuya, hindi ka taga dito eh. Kasi dumaan ka sa malayo eh. Yo, what's up mga Noy? Ako nga pala si Merzelito Panay Video. And for today's video, another rest day, another grind, and another buhay joyride. Simulan natin ang araw sa Black Coffee. Pagpagising ng diwa ang simula ng araw. Plus, mag-init tayo ng leftover na pulutan kagabi para meron tayong pambaon. Sa panahon ngayon mga Noy, napakamahal ng mga bilihin sa labas. Kaya kung may maibabaon, ibabaon. Maibabaon, ibabaon. Reset na muna natin mga Noy yung trip 1 and trip 2 odo plus yung average fuel consumption ni the third para malaman natin at the end of the day yung haba ng tinakbo at yung dami ng gasolina na kinonsumo para sa biyahe natin ngayong araw. So malalaman natin yan mamaya sa end ng video na to. Double check na din natin kung kumpleto na yung mga kakailanganin para sa biyahe. Mahirap na mga Noy, may makalimutan kapag nasa gitna ka na ng biyahe, talagang hassle at sasakit ang ulo mo. Oops, teka, hindi yan yung gagamitin natin. Kay Bayaw yan. Ayan yung kanyang Rusi 250cc Classic FI. Bukod sa bawal natin yan gamitin, hindi natin yan abot. So tara na, mga Noy, let's start our day and let's grind. So nauna na nga si Mikay at nag-aabol na ng biyahe. Gipit eh, kailangan ng panggatas. Unang first passenger natin lagi si Mrs. Ihatid muna natin siya sa work tsaka tayo magsisimulang bumiyahe. Ganito ko sinisimula ng araw ko kapag whole day ako sa joyride. Tapos, bago siya mag-out, kailangan nasa branch niya na rin ako para sumundo. Kaya dapat nakamanage yung mga drop-off point ng booking kapag hapon na. Unang first passenger, thank you Lord! By the way mga Noy, yung first booking ko is via QR code. Ito yung bagong feature ni Joyride sa app. Sobrang instant niya gamitin. First time ko siya na-experience. Para sa mga minamahal naming mga passengers at parokyano ni Joyride, make sure na updated ang Joyride app ninyo. Madali lang siyang gamitin. Once na maset nyo na yung pick-up point and drop-off point, lalabas na yung fare. And sa right side ng screen ninyo, makikita ninyo yung QR code symbol. Pindutin nyo lang yon and magge-generate na siya ng QR code which is valid for 5 minutes. Then pwede na kayo lumapit sa mga Joyride rider na nakikita ninyo malapit sa inyong location. Once okay kay rider ang booking, iscan lang ni rider yung inyong QR code and you're all set na. Sobrang convenient nito para sa mga passengers. Hindi tayo masyadong makwento at matanong sa mga customer natin. Pero syempre, kapag sila nag-initiate, that's the time na nakikipagkwentuhan din tayo. Exchange of ideas and knowledge, ika nga. Lalo na ako, sa isang buwan kong pag-joyride, ang dami kong nalaman ng mga bagong daan na hindi madalas sinasuggest ni Waze and Google Maps. Ang iwasan lang natin mga Noy, mga kapwa ko rider, is magtanong o magkwento ng mga personal o masiselang topic, especially kung babae ang passenger as a sign of respect. Kumuha din pala ako ng delivery booking ngayong araw na to and good thing long ride siya. So from Mandaluyong City to Las Piñas City to Bacoor, Cavite, dalawang drop off. So parang double booking sa delivery services and at the same time, hindi naman siya mga heavy items. Isang freshly baked bread and phone accessories. So parang nagra-ride lang tayo sa mga delivery with light items mga Noy. Yung delivery fee na lang po. Yes po. 190 po. Dead spot yung lugar ng drop-off, ibig sabihin bihira ang booking sa area na to. Lumabas na ako agad ng subdivision and gapang mode na sana tayo hanggang sa may sapote nang mapasukan tayo ng booking which is 300 meters away lang. Swerte pa rin mga Noy and by this time, from Bacoor to Imus naman ang biyahe natin. Swabe ng biyahe na to mga Noy and first time ko hindi na traffic sa area ng Cavite. Dire-diretso lang at ang ganda ng mga kalsada. First time mo kung di na traffic sa Cavite mo? Ay, sabi ng kuya, hindi ka taga dito eh. Kasi dumaan ka sa malayo eh. Nagdaan. Yun yung pinakamalayong daan eh. Wala na Pero yung traffic? at least yung traffic. Nagkaroon na po yun. Pag ano po kasi, pagdating ng mga kasi sobrang traffic. Thank you po. Thank you. Ingat po. After 5 minutes, napasukan tayo ulit ng booking. By this time, Imus to Imus naman. Short ride lang mga Noy. Mga oras na to, medyo nag-iisip na rin ako kung mapapasukan pa ba ako ng booking pabalik ng NCR.
Dahil sa area na to, bihira ang booking. Lalo na sa oras ng hapon, napakahirap kumuha ng booking dito. Bihirang-bihira talaga mga noy. Napasukan naman tayo mga 3 beses pero palayo ng palayo. May Dasmariñas, may Noveleta at may Tagaytay pa nga. Medyo alanganin na ako sa oras kung kukunin ko. Ito yung dapat na nakamanage talaga yung oras mo sa kukunin mo na booking destination, especially kung hindi open time. Kumbaga sa computer shop may mga naka-open time at ikaw ay may limit ka lang. So pag ganito, food trip na lang muna tayo. Kain na muna at hapon na din. Umorder na rin ako ng Mami Pares dahil tumigas na yung barbecue na baon natin. Grabe yung unang first bite natin mga noy, nanunuot ang tabang. Charot! Para hindi sayang ang oras kapag ganitong walang booking, take advantage na natin mga noy ang kumain agad. Mabilisan pero maramihan. Kainan sa bangketa, tabi-tabi, talo-talo na. Bawal maarte, hindi pa tayo mayaman. At ayun na nga mga noy, wala na nga talaga pumasok na booking at gumapang talaga ng malala mula Imus Cavite hanggang sa SM Sukat. Shoutout nga pala sa mga noy natin from Joyride, Angkas at Move It na nakasabay natin sumilong at inabutan ng ulan. Huwag kayong mag-alala mga noy, pwede dito sumilong, pwede dito mag-park talaga at hindi naman ito nakakasagabal. Maghapon sa kalye, usok, alikabok, init, pawis, tapos uulan ng malakas. Kapag minalas-malas ka, wala kang masisilungan agad. At siguradong basa ka at mapapasma. Bukod doon mga noy, panigurado, malala ang traffic at baha. Malakas makasira ng biyahe at diskarte, pero bawal ang sumuko. Never naman tayong natalo mga noy, kasi sa bawat kabiguan at pagsubok, meron naman tayong natututunan. At sa wakas, nakauwi na din tayo mga noy. Ito yung total numbers of kilometers na ibiniyay natin ngayong araw. At maganda ang sunog ng gasolina ni Deterred. Napakatipid pa din talaga kahit magpa 5 years na. Nagsimula na nga rin pala ako mag-ipon at magtabi ng kita. Sa bawat tip, 5 piso, 10 piso o 20 na barya, automatic shoot yan sa mamahalin natin na alkansya. So paano mga noy, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Ride safe everyone! Anong kailangan kong gawin upang malaman mo?